Mga nakikinig sa ating mga taga-subaybay. Nais ko pong bigyang diin at hangganan ang aking serye na tinatalakay na sinimulan ko noong unang araw ng linggo ng taong 2025. Ano nga po pala ang ating topic po? Remind niyo po ako, baka nakalimutan ko na Prosperity and success. Prosperity and success. Ang unang punto ko po ay the institution. So it is an institution. Ibig sabihin ng institution na established na, buhay na, di ba? Yan po talaga naman ang kalooban ng Panginoon. At nung sila'y papunta sa Promised Land, ang mga Israelita, hindi po nila gagawin ang success sa Promised Land. Ang success ay naandoon na. Naghihintay na lamang sa kanila. So, ang success po natin ay it's not something that we actually create. It is there. Lalakaran na lang. Tatayuan na lang. Ipamumuhay na lang. Pero meron mga bagay na dapat natin ginagawa. So, nagkaroon po tayo ng second point, ano po ba yung mga hadlang sa pagtatagumpay natin? So, nais ko pong sabihin po unang-una, maliban sa mga sasabi ko na, kaya po ang tao ay hindi po talaga nagkakaroon ng tunay na tagumpay. Unang-una, ay hindi niya naman alam ano ba talaga ang tagumpay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay or success. So, umaasa ko na tayo po dito ay meron ng pagkaunawa patungkol sa success. Kung meron po magtatanong sa inyo, galing sa Biblia na pananaw. Tama? Tama. Tama. O ano ba ang ibig sabihin ng success? Pakita sa kamay, alam nyo na Pag sinabi nating biblical perspective, anong ibig sabihin ng success? To walk in God's words. Okay, ano pa? Sino magdadagdag? Ha? Ano, Ninong Babes? Attainment, fulfillment, it's more of a what? Fulfilling the role more than an attainment of a goal. So yun po yung ating tinatalakay. Of course, tama din naman yung sinabi ni Madam Angie sa likod. Sino pang merong natutunan sa aking sinasabi? Tagumpay. It's more of fulfilling a role. Hindi pwedeng sabihin ng isang ina na siya yumaman sa networking, yumaman sa business, pero failure naman sa pagiging ina. Hindi po yung tagumpay. It's more of a fulfillment of a role. Naging sikat ka sa iba't ibang organisasyon, hinahangaan ka nila sa labas ng bahay, failure ka naman bilang isang asawa. Success ba yun? Hindi yun. So gusto ko lang pagtibayin. Si Joshua ay naging isang matagumpay. Why? Because he was able to fulfill a role and was able to attain his goal at the same time. It's more of an attainment. It's more of a fulfillment of a role. Maaring hindi maayos ang inyong buhay pamilya, pero ikaw naman yung nagsisikat maayos. Kaso na partnership ng husband and wife. Kahit anong galing
The man fulfills the role, the children fulfill the roles. Wow! Ang ganda ng pamilya. Pag tinanong ka, kumusta ka i-describe ang family? Okay, I can describe my family in 3 letters. Ayun, wow! Wow. Can you describe your wife to be a wow? O naman, can you describe your husband? My husband is a wow. Hello? O baka naman, how is your family? Wow! Walang wow. Ah! Wow. Okay. Ang isang impediment ng success ay hindi mo naintindihan. Ang ibig sabihin ng success. Amen? It's about a role. On top of everything, God has a specific role in life assigned to every believer, in particular for His church. Success, Kevin. Success, Jar, is by fulfilling a role in a given church. God gave you a church where you will lay down your life. Finding a church is not just finding a church because it is the church nearby. Finding a church is not finding a church because you are just trapped in a circumstance to be in the locality where the church is there. Finding a church is like finding a life partner that is permanent. And you will fulfill your role in a church is laying down life for the brethren. That is not something popular, ladies and gentlemen. Pag naintindihan mo ang kalagahan ng iglesia sa buhay mo, priority mo iglesia mo. And to fulfill your role in your church is success. Ay, naintindihan nyo, ba't nag-alay ako ng buhay ko sa church, di ba? Ba't nandito ako? No? Sa kabila ng mga offer sa akin, sa ABS-CBN, alak, babae, sugal, sine, bisyo. So bakit ang mga pastor, meron mga misyonero na iniiwan nila ang kanilang mga buhay sa syudad, mga doktor pumupunta ng Africa, pumupunta ng bundok na nadidengue na sila, minamalarya na sila, why? Dahil nasumpungan na nila ang kanilang role sa buhay para sa gawain ng Panginoon. Ang church ay hindi po ito pampalipas oras lang. Dahil Sunday, wala kang magawa. This is about fulfilling a role in the church. Amen? And that is the meaning of success. So, I just like to stress that out, point that out. I want you to be refreshed of the meaning of success in the Scripture. At kapag naintindihan mo yung role mo, your priorities will be realigned. Ang role ng bilang isang ina, pag naintindihan mong ang role mo pala ay nanay at nanay ka pala, magre-realign ka, ang role mo, ang fulfillment mo, ay ayusin mo ang buhay ng mga anak mo at ng asawa mo. Okay lang din naman kumita ka, walang problema yun eh. Pag ikaw naman nilalakit, naintindihan mo ang iyong role, pamilya mo pala, iiwasan mo na ang mga dabber cats. Amen? Wala pa si Saret, ah. Ganun ba? Si Betong. Nakatago si Betong eh. Nararamdaman ko eh. Tikboy. Si Tikboy parehang ngiti eh. Oh.
Okay. We are informed of what the meaning of success is. Sa buhay ni Joshua, kaya sa tinawag ng Panginoon, ang kanyang role ay maging successor ni Moses. Okay? Kaso lang, si Moses po ay hindi nakakuha ng kanyang success. Hindi niya naabot ng promised land. But he was a success. Why? He was able to fulfill his role of bringing out the people from Egypt. He was also a great, great success because he was able to fulfill a role. Okay. One of the successes that you can have in this church, me as a pastor, is to fulfill my role as a pastor, as a father to you. And the greatest success that you can have in this church is to fulfill your role as my children. Hello? Meron kayong commitment sa pastor. Meron tayong commitment sa Diyos na dapat nating harapin. Nananalangin ba kayo kay pastor? We. Salamat naman. Salamat naman kung gano'n. Meron tayong role sa buhay. Alam mo yung role mo sa buhay na? Alam mo na. Pag ginawa mo yan, alam mo yung role mo sa nanay mo. Alam mo yung role mo kay Tito Mark. Ano ka mo? Tita Joanna. Role kanino? Anim yung binigay ko last time di ba? Uninformed. Informed ka naman, pero indifferent ka, wala din. Di ba? So, okay, hindi natin babaybayin yan. Dadako na po tayo doon sa main point ko. Ano bang instruction talaga ng Lord sa success? The instruction is what? Marami tayong ginagawa sa buhay natin, yes. Marami tayong activities, yes. Yes, umaawit, tumutugtog, yes. Sa church, maraming ginagawa sa bahay. Hugas pinggan, luto, trabaho. Madaming ginagawa, pero mayroong isang bagay na hindi dapat mawala sa mga gawain mo sa buhay na kapag nawala yan, hindi mo mape-perform ang role mo at magagawa mo ang success sa buhay mo. Merong isang bagay na top priority ang isang mananampalataya. Of all the activities on the planet Earth that you have on Earth, this is the greatest activity. What is it? To meditate. Doon nakasalalay ang lahat. To meditate. Ang ibig sabihin ng to meditate is to focus your mind on. Ang ginagamit ko po yan sa Tagalog ay ang paglalaro-laro sa isip ng mga bagay tungkol sa Diyos. Or to meditate, ginagawa din po ng non-believers, that is a neutral word. Pagbubulay-bulay. Okay? Pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos bilang Kristiyano. Pero marami pong hindi Kristiyano na gumagawa din po ng pagbubulay-bulay, hindi nga lang po salita ng Diyos. Okay. So ang success po mga kapatid ay may kinalaman unang-una sa lahat sa pagbubulay, bulay or meditate. Kapag hindi ka nagme-meditate, malabo ka. Sino ba nagsabi dito? Malabo ka pa sa sabaw ng pusit. mas malinaw pa ang sabaw ng pusit sa'yo. Gusto niyo ng success? Meditate is the key. Number 1. Ano po ba ang content ng meditation natin? Number 1 is the content of the meditation. Let this book of the law, let not it depart, but thou shalt meditate therein. Ang content ng meditation ay salita ng Diyos. Hindi ang salita ng nanay mo. Na pagising sa umaga pa lang ay nagbubunga nga na daw. Hindi asawa mo yan ha. Ay, hindi naman kapitbahayan. Kapitbahayan, okay? Ang minimeditate natin minsan ay
problema. Kaya pagising mo lang sa umaga, kitang-kita sa mukha mo, nakasimangot ka. Dahil kung ano naman ang isip mo, makikita sa mukha mo. Hello? Anong content? Let this book of the law, salita ng Diyos. Anong binagbubulay-bulayan po natin? Babalikan ko po mamaya yung point na yan, ha? The consistency. Tuwing kailan? Day and night. Hindi sinabing morning and evening. Araw at gabi. Okay lang sana kung morning, lunch, and evening. Araw at gabi, ibig sabihin, laman ng utak natin ang salita ng Diyos. The consistency is day and night. Night and day and night, let incense arise. Yun po yung prayer na yun, incense arise. The sacrifice of praise. Okay. Pastor, wala naman yan sa Bible yung sa New Testament, hindi na uso yung meditate. Where? Alam niyo ba sa New Testament, mas grabe ang word na binanggit sa New Testament? Ha? Bigyan ko kayo. 4 yan, pero 2 lang ibibigay ko kasi yun lang munang 2. Philippians 4:8. Sino nakaka-memorize niyan? Ang galing ha. Memorize mo? Quote mo nga. Sige nga. Ay, hindi. Nandito na pala sa harap Madali kong tandaan yan Are pure. Sabi nung isang seminary, ang iisip mo na magaganda. Magagandang babae. Namiloso pa no? Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think! The word think is to keep on thinking non-stop. It's like meditating day and night. Meditate on all these things about holiness, day and night. The word think. Okay, pinaliwanag ko kay Kevin one time, nag-uusap kami. Sa salitang Grego po kasi, may 2 expression ang command. Ang isa is gagawin mo, express in a yung future tense. Okay? Like for example, sige, lumakad ka na. Di ba? Sige, lumakad ka na. Ibig sabihin, pumunta ka na, gawin mo yung dapat mong gawin. Pag ang command po sa Greek ay past tense, pag past tense po yan, ang term po niya sa Greek ay aorist tense. You are to do it and to keep on doing it non-stop. The word think is in aorist tense. You are to do that non-stop. Keep on thinking things that are honest, things that are true, things that are pure, things that are holy. Yun po ibig sabihin yan. Wala ba sa New Testament yan? Bibigyan kita ng mabigat yung na verse sa Bible sa New Testament about meditation. Malupit. Malupit. Para maging malapit sa Diyos. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ano sabi diyan? Asan dyan ang word na meditate? Meron. Daniel, asan ang word na meditate dito? Nababasa mo ba yan?
Linawin mo, basahin mo ulit. Hindi yon. Isa yon, yung imagination. Pero gusto, tama naman yun. Imagination is meditation. Tama yon, binanggit yan. You're just getting it from what I said. Pero yung pinupoint out sa verse ito positively. Kasi ang sabi dito, casting down imaginations. Yung minimeditate ninyo na hindi sa Diyos, yun ang ibig sabihin dito, tama din yon. Pero yung word na mas malalim dito, ano? Bringing into captivity every thought. Lahat ng laman ng utak mo, lahat ng iisipin mo, dapat yan na may kinalaman sa pagsunod sa Diyos. O, wala bang meditation dyan? Tama din yan yung binanggit mo kanina kasi imagination is also meditation. Pero ang gusto kong bigyan din dito, tungkol sa positive meditation, ang sabi ng Panginoon, yung inyong meditation at imagination na hindi maka-Diyos, ibagsak niyo lahat yan at ilagay lahat ang mga bagay patungkol sa Diyos sa inyong utak. O, sabihin ko na yung isang verse, Ephesians 4:23. The word bringing into captivity is to keep on bringing. To keep on thinking. And be renewed in the spirit of your mind. To keep on renewing the spirit of your mind. Okay. Banggitin ko po sa inyo ang kapangyarihan ng meditation. Okay? Pag sinabing meditation or imagination, yes. Doon po sa mga sumusubaybay sa WEF, globalist. Alam niya ni Juki, ano nga ang number one agenda ng globalist? Sa kanilang sinasabi lagi, you will own nothing and you will be happy. Yan ang goal po nila na gusto nilang marating na sisimulan at i-implement po sa 2030. You will own nothing and you will be happy. Sounds good, no? You will own nothing, you will be happy. Ang model po ng globalist na member po ng WEF Forum, isa po sa mga financer ng WEF Forum, okay? Ayan, China, Xi Jinping, and the wife. Ang ipapatupad sa bansa ay ang ideology ng komunismo. You will own nothing. Marxism. And you will be happy. Ang model po nila ay China. Sa China po, lahat ng bagay kontrolado. Wala doon pwede mag-gathering katulad ng ganito. Ng mga organisasyon. Konting amoy pa lang yan, dismantled at ang leader inaaresto, kinukulong. Ayaw nila magkaroon ng rebellion. Kontrolado ang finances, kontrolado ang mga pera mo, kontrolado ng gobyerno yan. Okay? So yun po yung China. Are the people in China happy? So yun pong i-implement nila sa mundo pagdating ng araw. So ngayon mga kapatid, anong kinalaman niya sa meditation? Alam niyo po ba sa mundo ang labanan ay mindsetting? Mina-mindset ang tao. Panay ang program, panay ang advertisement, pinoprogram ka, mina-mindset ka. They want to control people by keep on thinking of their agenda. Paulit-ulit po nilang sinasabi sa media ang kanilang agenda hanggang later on masasanay ka, tatanggapin mo na. Sometimes may pressure po yan. They want control.
Pag hindi mo na control ang isang bagay, take note, may punchline po ito. Pag hindi mo na control ang isang bagay, hindi nila ma-attain ang success. You own nothing and you will be happy. WEF, using the world powers, the world's richest people in the world, okay? They are into controlling the minds of the people. They keep on feeding the people and mind-setting the people about the direction of the globalists, about the mark of the beast. Later on. Anong pinupoint out ko po mga kapatid? If they can control the mind, they can direct the world to the direction that they want. Control the mind. There is power in controlling the mind. Ang sabi po ng isang quotation, immense power is by assuring yourself that you were born, even in your dreams, even in your secret reveries, that you were born to control affairs. Kung hindi mo kayang kontrolin ang direksyon ng buhay mo, you will never become successful. If you can control your mind and direct your life and control your life by controlling your mind, there is success. Kaya alam ng Diyos, ang meditation is the secret for success. Tapos hindi kayo nagme-meditate? Wala kayong pakisasalita ng Diyos? Ganun na lamang po ang bigat ng prinsipyong meditation. Na marahil doon sa mga nagsimula sa akin dito 15 years ago, I've been preaching and shouting this meditation. Because this is the only way that can really transform your life. But meditate day and night that thou mayest observe to do! Making believe that success is achievable without meditation. Everyone who is listening right now must get engaged in a deeper understanding of meditation and start your meditation. Papichi-pichi ka, ganyan ka lang. Lilipas ang panahon, walang nararating, ganun pa rin. Kasi walang pagbabago sa utak. To change life, change direction, change the mind. And the mind can only be changed by programming the mind. Program your mind. Saan ka dapat dumirekta ng buhay mo? Anong gagawin mo? Salita ng Diyos dapat ang meditate mo. Sa Bible study namin, kay Ninang Babes, natutuwa ako doon, Ninang Babes, kay Mon. Nabuti wala siya rito. Siya kasi yung nagme-memorize ng mga sinasabi nating verse eh. Kasi magiging seryoso ka lang sa Lord kapag nagme-meditate ka na. Kinakausap mo na si Lord, nai-inlove ka na sa Kanyang salita. Pero pag hindi pa po, wala ka pang sinseridad, hindi ka pa dumidibdib sa salita ng Diyos, wala ho yun. Mas mahalaga sa iyo ang computer mo. Mas mahalaga sa iyo ang iyong games. Mas mahalaga siyang tatambay ka. Mas mahalagang nasa mall ka. Mas mahalaga ang barkada sa iyo. Pero kapag ikaw ay naging seryoso na sa Diyos at dinibdib mo na ang salita ng Diyos, that is where success is achievable. Babalikan ko mamaya itong verse na to. Ang topic ko po ngayon ay meditation. I'm just pointing out to you the power of meditation. Before I proceed to what I'm going to say, sinabi ko po last time sa aking mga preaching at binabakit ko sa inyo, one of the greatest lessons that I have learned in my life through the Word is the power of meditation and focus. Okay? So many things to say about focus and meditation. Pag sinabing focus, pag ikaw ay may babarilin at hindi ka nakapokus at naka-aim sa babarilin mo, tatamaan mo ba? Malabo, di ba? Hindi mo siya, kasi hindi ka nakapokus eh. Parang, bahala na kung anong tamaan. Minsan nakapokus na ka, ang ilo pa eh, hindi pa tamaan eh, di ba? Jong? Buti na lang, natamaan mo si Irene. Di ba? Ingat ka dyan, baka tamaan ka dyan.
Pag walang focus, wala kang tatamaan. Okay? Gano'n ka-powerful ang mind setting. One of the greatest lessons that I have learned, again, I would like to repeat this, is the power of focus. Saan ko natutunan yan? Kay Pedro, kay paring Peter, nung siya'y lumakad sa tubig. What enabled him to walk on the water? Sorry, sino ba may dala dito ng pick-up? Yan, may dala ng pick-up kasi galit ko. Sorry. Let's close in prayer. Okay. Ano po bang nangyari kay Peter nung siya nakalakad sa tubig? Kasi naka-mindset po siya, naka-focus siya. Naka-meditate siya sa truth about Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Hindi naman image lang ni Jesus Christ doon eh. It's about identity. It's about who Jesus is, being identified with Jesus. Nakakalakad siya sa tubig dahil nakafocus ang kanyang mind. Mata. Alam ni Pedro na may along malakas. Malakas ang hangin. Alam niya yon, naririnig niya, pero hindi niya inaalis ang kanyang mata kay Jesus Christ. Palakas na palakas ang alon, hindi ko alam kung may nakita siyang pating sa gilid. O buaya kaya? Yun yung meditation. And you will start walking on water and experience the power of God. And then you stop meditating, nawawala na uli ang Panginoon, sinking ka na naman. So, naintindihan nyo kung bakit ang priority ko sa buhay ay meditation. Ayaw kong lumubog. Ayaw kong lumubog. Para po sa mga nakalubog ngayon, aahong ka lang kapag sineryoso mo na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Okay. So, yun po yung power ng meditation. Yun po yung power ng control of the mind. Controlling the mind through the Word of God. God can direct us to His purpose by meditating upon His Word. If God cannot control our mind by meditation, God cannot be true to us and we cannot achieve success in life. That's the power of meditation. Okay. So now, tingnan po natin yung pong yung content, balikan po natin yung content ng meditation. Sinulat ko po ang aking topic sa Book of Judges tungkol po kay Gideon. Tandaan niyo po yun? Tingnan po natin muna si Gideon sa Judges chapter 6 sa verse 12 or verse 10, sorry. Verse 12 na, sorry, 12, binanggit ko na kanina. And the angel of the Lord, kapag sinabing angel of the Lord, ito po yung binanggit ko last time. Angel of the Lord, normally it refers to Jesus Christ. The appearance of Christ in the Old Testament. Okay. And the angel of the Lord appeared unto him and said, the Lord, sinamba niya to later on eh. Sinamba niya rin to. Kaya dito, angel of the Lord is Jesus Christ. Kapag binasa niyo po yung Judges, sinamba niya po dito, nag-alay po siya ng sacrifice sa angel of the Lord. So ang tawag sa kanya ng Panginoon is the mighty man of valor.
valiant, mighty. So ang sabi niya sa verse 15, nung narinig niyang i-deliver mo ang bansang Israel, okay. Ang sabi niya sa verse 15, ako, valiant man, ako, magdi-deliver sa bansang Israel. Oh, hindi nga. My Lord, why will I save Israel? Behold, tingnan mo. Galing ako sa walang kwentang pamilya, mahirap lang kami. Hindi ko kaya yan. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili kung sino siya sang-ayon sa mata ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya ay kapag nakita mo na ang sarili mo, hindi kung anong tingin ng tatay mo sa'yo, hindi kung anong tingin ng nanay mo sa'yo, na lagi ka lang pinapagalitan. Bata ka talaga, hindi ka na nagbago, ba't ka magganyan? Di ba? Yung tingin ng nanay mo sa'yo eh. Pag nakita mo na ang sarili mo, sang-ayon sa nakikita ng Diyos sa'yo, yun ay yung simula ng pagbabago mo. Faith is seeing. First, who you are in God's eyes. Kaya dito po, sa verse na to, kinausap niya ang Panginoon na kanyang kausap. Verse 17. Lord, kung totoo yung sinasabi mo, at totoo ngang ikaw yan, sabi niya, bigyan mo naman ako ng sign. Kasi, hindi ko kaya tanggapin, ako yung deliverer pala. Hindi ko kayang tanggapin, ako pala yung isang magaling na tao. Ikaw, ang tingin mo sa'yo? Pogi. Naniniwala ka bang ang tingin ng Diyos sa'yo, napaka-special mo, highly favored ka? Naniniwala ka ba na ang tingin ng Panginoon sa'yo, napaka-powerful mo, pero anong tingin mo sa sarili mo? Walang kwenta. Wala ka talaga mangyayari sa buhay mo pag hindi mo nakita ang tingin ng Diyos sa'yo. Meditation is believing. What you will meditate is to believe. Okay? Later on, anong content ng meditation mo? Dapat nakikita mo kung sino ka sang-ayon sa mata ng Diyos. Tingin niya sa'yo. Kaya mo ba i-describe kung anong tingin ng Diyos sa'yo? Kaya mo? Narisa, kaya mong i-describe anong tingin ng Diyos sa'yo? Kaya mo? Anong tingin ng Diyos sa'yo? Bigay ka ng 3 bagay. Sige na, come on. Ha. Number 1, anong tingin ng Diyos sa'yo? Isa. Anong alam mong tingin ng Diyos sa'yo? Ha? Anong tingin ng Diyos sa'yo sa palagay mo? Ayaw niya sabihin kasi nakakahiya daw. Ito si Joanna. Mabait po. Mabait daw pagtulog. Anong sabi mo? Sexy? Ikaw talaga. Anong tingin ng Diyos sa'yo sa tingin mo, na? Well, since He has made me with His own hands, obviously holy. Holy. Wow, holy daw ang tingin ng Diyos sa kanya. Okay. At least may sumagot ng maayos-ayos. Dapat makikita mo kasi ano ka ba, sino ka ba.
Kasi wala namang mangyayari sa buhay ni Gideon at hindi madideliver ng Israel kung hindi niya nakita ang tingin ng Diyos sa kanya. Ang tingin ng Diyos sa kanya, deliverer siya. Mighty man of valor. Pero ang sabi niya, hindi nga, totoo ba talaga yan? Bigyan mo na ako ng sign. Oo, nagpakita na ng sign. As chapter 7, nagsimula na siyang gumalaw. O eto pa. 32,000 sundalo ang kanyang ginader. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, bawasan mo yan. Ang dami niyan. Sabihin mo sa kanila, ang hindi buo ang loob, huwag sumali. Alam niyo kung ilan ang bumaklas? 22,000. Sa 10,000 ang natira. O kung ikaw si Gideon, kung hindi buo ang pananaw mo sa sarili mo, Lord naman, sa tingin ko nga kulang ang 32,000, binawasan mo, 22,000 na nawala. Ano ba naman, Lord? Baka ayaw ko na yan. Hindi pumalag si Gideon kasi ang kanyang pananampalataya nakatingin sa kanyang sarili sa sinabi ng Diyos, you will deliver Israel. Siguro sabi niya, oh Lord, 10,000 natira. Oh no, lalaban na kami. Nagmamadali si Gideon, makabawasan eh. Oh no, napunta na kami. Oh, tayo muna, bawasan pa yan. Kung ikaw si Gideon, babawasan pa to. Okay, pumunta kayo sa river. Yung iinom ng tubig. Okay. Yung iinom ng tubig, na mismong ilalapat ang bibig sa tubig, pauwiin mo lahat yan. Yung matitira, yung iinom sa tubig, nakukuha ng tubig na nakaganon, no? Yun. Yun ang mga dapat makasama mo, Gideon. Ilan na natira? O ano, Gideon? 300 na lang yan. Nalaban ka ba? Gusto ng Diyos, unang-una sa lahat, ang tiwala mo nasa Kanya, wala sa sundalo mo. Para ang sa kanyang sarili, sang-ayon sa tingin ng Diyos. Kaya hindi siya kumukura, hindi siya nagbabago. Kahit ang problema, mo, alam mo ang sarili mo, at alam mo kung sino ka sa Diyos mo, hindi ka natitinan. Nako nyo? O anong tingin ng Diyos sa'yo sa tingin mo? Ha? Wala akong pinag-aralan eh. Kaya marating ko, ganito lang talaga ako. Di ba? Alam niyo po kasi, importante to kasi tayo po normally, kumikilos tayo sa tingin ng tao. Sa expectation ng tao. O ng teacher mo. Anong tingin ng mga kaklase mo sa'yo? Kilala niyo si Steve Harvey? I'm sorry. Hindi si Steve Harvey. Sino kaya? Steve Harvey nga, no? Yung host. Multimillionaire. Sikat na sikat. Galing sa isa sa pinakamahirap na pamilya sa kanilang lugar. Malakas ang discrimination nung time na yon. Pinasulat ng mga teacher. Pinasulat ng teacher, okay class, isulat sa papel ano ang inyong pangarap sa buhay. He was age 10. Sinulat niya ang kanyang pangarap. I want to appear on TV someday. Sinabit niya. At pagkatapos, sa klase, isang tinatawag ng teacher yung mga nag-submit. I want to be a doctor. Okay, come here. O ikaw, come here. Ikaw, Jong, halika rito. Sasabihin na, I want to be a doctor. I want to be a lawyer. I want to be a pilot. I want to be a policeman. Siya, mauubos na yung papel, hindi pa siya tinatawag. Sabi niya, palagay ko ako yung pinaka-special. Kasi panghuli ako dito eh. Hanggang mamaya, last paper, okay, Steve, come here. Medyo maangas yung teacher. Sabi, tapang ng teacher ah. Di ba yung sikat ako? May ganito. Ano sabi mo? Appear on TV? May kakilala ka ba sa community natin na nag-a-appear sa TV? May kamag-anak ka bang nakikita na sa TV? Masyado kang ambisyoso ah. Sabi niya, kala ko hahangaan ako sa ambition ko. Yung pala, ipapahiya ako sa harap. Hindi nakita ng teacher
kung anong tingin ng bata sa kanyang sarili. Na kaya niyang mag-appear sa TV someday at the age of 10. Ikaw, ano nakikita mo sa sarili mo? Kung ayaw mo mag-appear sa TV, appear na lang tayo. Okay. You are to look at yourself according to how God look at you, and it will start changing your life and direction in life. Okay? Now, here I go. 4 na bagay na dapat na nangyayari sa buhay nyo, nauulitin ko lang, hindi ito bago. 4 na letter V. Kung maririnig mo to, Daniel, na nasa likod, okay, si Esther na katabi niya, itong 4 na ito yung susi. Okay? Alexa, sa dapat mong marating sa buhay mo. Kung naniniwala ka sa plano ng Diyos sa'yo, great and mighty, kung naniniwala ka, you were born for glory, you were born for success, you were born for power, kung naniniwala ka that you were born for glorious life, for great and mighty things, that is how you look at yourself. I was not born for something mediocre. I was not born only for ordinary things. I was born for great things. Do you see yourself like that? Paano ko naman may isip yung ganyan? Tingnan mo naman buhay namin. Isang kahig, isang tuka. Grade 1 lang ang inabot ko. May back subject pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? May sumikat na awit. Grabe, sikat na sikat. Inaawit-awit ang kabataan. Hari ng sablay. Ako'y hari ng sablay. Woo! Klase mga writer to. Sorry ha. Dami-dami isusulat ha. Natalo ng... Anong pambansang ibon ng Pilipinas? Samantalang ang Amerika, eagle tayo. Maya. Saan matatagpuan ang pinakamaliit na isda? Sa buong mundo, sa Pilipinas. Saan matatagpuan ang pinakamaliit na tao? Sa Panay. Yung mga maliliit na tao, 3 feet tall, yung mga pandaka pygmy. Di ba? Nakakita na ba kayo? Imagine niyo si Rick Boy, maliit lang. Hindi, joke lang. Joke lang, di ba? Joke lang. Sabi naman si Pastor, inantuloy mo na ako, sige, si Kevin na lang. Grabe, no? Ang lungkot ng awitin natin. Ang mamatay ng Ba't ba mamatay ng dahil sa'yo? Ang mabuhay ng dahil sa'yo. Ba't mamatay ng dahil? Patay ang dulo eh, no? Hindi mo natin pwedeng palitan yan kasi ang mamatay ng dahil sa'yo yan eh. Yan tuloy, tayo puro patay dahil sa'yo. Doon yung makikita ng mga mindset ng mga, sorry po ha, ginagalang namin kayo. Ayun, ginawan po ng revolto si Ninoy Aquino, yung binaril doon sa Tarmac. Yun, nakikita natin. Magandang alaala ba yun? Okay, balik po natin. Anong i-meditate mo? Number 1, 4 na letter V. Visualize who you are. Do you see yourself who you are? Gideon was able to see himself who he is. Okay? Visualize the promises of God. Visualize what kind of power you have. Don't visualize the word power, P-O-E-V-W. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Ano yung power na meron ka that raised Jesus from the dead? The power to accomplish things that God gave you to do in this life. Power to overcome things. Opportunity is the power of God, not the word power itself.
What do you imagine in your life who you are? How do you look at yourself? Naalala ko yung sinabi ni Brother Ernie, si Libiste. Yung nakulong, yun ay kakilala ni Ernie, napunta ng polo club. Kasi si Ernie kasi may-ari ng polo club. May-ari ng polo ng isang club. Okay. Sabi daw, pagka daw umaharap sa salamin si Libiste, oh, what a man. What a man. Hindi naman Kristiyano yun. Di ba? Nasabi niyo ba sa sarili niyo? Betong, what a man. Ha? Ikaw, to. What a man. Ikaw ba? What a man. I'm a child of God. Born for glory. What a man. I was born for prosperity. Born for success. Wow. It's in my DNA. It's in my blood. I was born for success. I am success. I am prosperity. I am glory. I am glorious. I am a victor. Do you see that? Ang tagal ko nang sinasabi, ginagawa mo ba yan o hindi pa rin? Bahala ka sa buhay mo. Ginagawa mo na ba yan? Wala eh. Hanggang salita lang ako dito, hindi nyo ginagawa yan. Yan tuloy. Di ba? Okay, number 1, visualize. Nakikita nyo ang sarili nyo, ano kayo sa buhay sa mundo. At pag nakikita mo, dapat nabavitalize mo, nararamdaman mo ang nakikita mo. Hanggat hindi mo nararamdaman ang pinaniniwalaan mo, hindi pa totoong pananampalataya yun. Kasi ang pananampalataya, it affects emotion. Kaya nakita niyo si Gideon, hindi naapektahan ang kanyang emotion, hindi natakot, hindi nakalala, kahit kumuti ng kumuti ang sundalo. Bakit? Nanampalataya na siya eh. Pinaniwalaan niya na kung sino siya, tanong kanya magagawa. Kaya kahit bawasan ang kanyang sundalo, inabot ng 300, laban tayo! Hindi naapektado ang damdamin ng negative. Nagse-celebrate niya siya sa puso niya. To vitalize is to celebrate what you believe. You believe that God is in you, you must live a life of celebration every day of your life because you have God. Oo, may problema. Oo, may dumadating ng mga problema sa buhay. But the problems will never stop the spirit of celebration because God is in you. Amen? Yan dapat hindi mawala. Kaya pag pumunta po ako sa ospital, ang lagi ko sinasabi sa akin, pinupuntahan, sumamba tayo sa Diyos. Umawi tayo sa Panginoon. Ang isa pong dinadalan ko ng hymnals sa ospital nung una na may cancer, ay ang tatay ni Jazz, umaawit kami ng hymnals. Dahil ang nasa ospital, ang hirap ng katatayuan. Negative atmosphere, negative emotions, negative feelings, lahat negative. Kaya pag pumunta ka sa ospital, huwag kang iiyak sa kanyang harapan. Naawa ko sa iyo sakit. Walang ganon. Ay, napunta ko rito, samba tayo sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Amen? Kaya let's sing glory to God. And then mananangin tayo, sambahin natin ng Panginoon para mabuhay ang Espiritu. Iiyakan mo pa. Diba? Okay. Celebrate. Vitalize what you feel. Vitalize what you believe. Do you believe in prosperity? Celebrate prosperity. Do you believe in your success? Celebrate your success. No matter what the circumstance is. Thirdly, verbalize. Declare. Lastly, validate. Lumusob siya. Vinalidate niya ang kanyang paniniwala. Humakbang siya sa dapat niyang hakbangan. Amen? So, 4 po yung kakalimutan. Ito po ang factors ng isang taong sumasampalataya sa Panginoon. Nabivisualize niya ang mga bagay tungkol sa Diyos. Nabivisualize niya ang kanyang sarili kung sino siya. Nabivisualize niya ang mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. At pagkatapos nararamdaman niya ang kanyang damdamin, nawawala ang takot. Puro celebration ang kanyang ginagawa. Kahit kinakarap niyang problema, kahit bukas nandiyan ang problema. Ngayon, kahit mamayang gabi hindi siya apektado noon, patuloy ang kanyang celebration at kinabukasan makita niya ang tagumpay. Amen? And you will start verbalizing what you see. Verbalizing what you feel. Ang gagamitin ko saan ng illustration, humaba lang.
1 hour naman na comfortable talking about these things for my last preaching about these things. Halimbawa na nag-explain ng sarili niya, what about this? Ang sabi po sa Biblia, natakot ang lahat ng sundalo. Their hearts were melted. Pero si David, hindi siya sundalo. Kakaiba ang kanyang nakita. Nakita niya ang kanyang sarili. At ang sabi niya, anong gagawin ba sa taong yan pagka napatay? Sa uncircumcised? Sa Tagalog pa, sa supot na yan? Anong gagawin? Ay, bibigyan ka ng maraming pera. Tapos ang pamilya mo, exempted. Pagdating sa buwis at pagkatapos, mapapangasawa mo ang anak ng hari. So yun po, doon siya nakatingin. Hindi niya nakita, naku. Ang laki ng mamang tuhigan dito. Hindi ho yan ang kanyang, kita niya sa sarili kung sino siya. Pero hindi siya sundalo. Wala pa siyang napatay na giant. Nawa niya? At pagharap niya kay Saul, pupunta ako kung lalaban, huwag kayong matakot. Grabe, in-encourage niya yung hari. Yung hari takot din. Bibihira po, may pananampalataya. Mahal na hari, yung leon. Pinapatay ko yan. Pag umatake sa mga ship ko yan. Pati uso. The bear and the lion. I killed them all. And who is this giant? Hindi niya po sinabi, mahal na hari, medyo delikado ng konti kasi yung lion, kaya ko yun eh. Yung uso, kaya ko. Pero ito, matindi ito. Kailangan ko ng backup. Hindi ho ganon. Para sa taong nakakakilala sa sarili niya at kung sino ang Diyos niya, walang leon, walang uso, walang gulayat, pantay-pantay ang lahat ng problema, walang sinabi sa iyan. Nakuha niyo po, it's not about the lion, it's not about the bear, it's not about Goliath, it's about who you are in God's eyes. Sino ba ang Diyos sa'yo? Anong tingin ng Diyos sa'yo? That is success. Visualize it. Vitalize it. Declare it. Verbalize it. He kept on declaring what he believes. And then validate that. Amen? The most important activity in life is meditate. Meditate. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Shall we pray? Panginoon, maraming salamat po. Katulad ng prayer kanina bago kami nagsimula, na i-bless nyo ang salitang ito na magiging guide sa aming mga buhay. Nakakalungkot po na kami ay nakakarinig ng ganitong mga katotohanan patungkol sa amin, pero hindi po nagiging totoo. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isang nandito na nakatayo at narinig ang mensaheng ito, kinukahalaga ang meditation, ay maging buhay ng bawat isang meditation upang makita sa aming mga buhay ang katotohanan tungkol kung sino kami, binago ng Diyos, pinagpala ng Diyos, tinahanan ng Diyos, and we are highly favored, victorious, prosperous people on the planet Earth. We are the most powerful people walking on earth right now because of Jesus. And we are supposed to be the most prosperous people, the most successful people, fulfilling our roles, experiencing the blessing even financially sa aming mga buhay, Panginoon. So maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, at maranasan ng bawat isa ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At mabuhay kami hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon, nang nagtatagumpay. Sa bawat araw, walang araw na kalooban kang kami maging talunan. Bawat araw, bawat sandali, sapagat ang Diyos ay tagumpay na sumasa amin. Bawat sandali ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.